Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 145 at 146 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Literal na napakalakas nga nitong high-ranking demon na kasalukuyang papalabas ng isang rapture sa loob ng Giant's Fortress. Ayon pa nga dito ay kaniyang araw na darama ang presensya ng iba pa niyang mga kapatid habang nasa loob ng nasabing palapag ng tore. Ipinakita nga sa atin ang base ng Murim kung saan naroroon ang isang holy relic na tinatawag na Traitor Silver Coins na nagsilbing isang portal para dito sa tinatawag na Ice Spirit Hell's Demon Magdra. Gayon din sa Holy Empire kung saan naroroon ang holy relic na tinatawag namang Stake Covered in Holy Blood na siyang kapwa nagdulot ng isang portal upang makalabas ang isa pang high-ranking demon na tinatawag na Avicious Demon Ishikelim. At agad nga ito nagpamalas ng kanyang lakas sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng isang napakalakas na sigaw na dumagungdong sa buong kapaligiran. Bagya namang nababahala etong dalawang sadistang magkapatid sa kanilang nasisilayan at maging etong si Teresa ay aminadong hindi sapat ang dalawang S-class player laban sa ganitong klaseng halimaw. Ngunit ang kanyang pangamba ay agad namang pinawi nitong si Archbishop Sabana buwat sa kanila nga daw na paghandaan na ang posibilidad ng ganitong klaseng senaryo sa tulong nitong dalaga. Malakas kang sumigaw etong si Archbishop Sabana at inatasan ang lahat ng kasama niyang mga madre na sabay-sabay magdasal para sa kanilang Diyos upang gabayan sila sa paparating na laban. Maging etong dalawang sadistang magkapatid nga ay mapipinta ang pananabik na simulan na ang kanilang pakikipaglaban kontra sa dambuhalang demonyo at sama-sama ang lahat ng mga ito na tinahak ang direksyong kinaroroonan nitong halimaw mga master. Muli namang ibinalik ang eksena sa lokasyon nitong Giant's Fortress kung saan ay masisilayan ang buong kapaligiran ay halos lamunin na nitong nangangalit na apoy na likha nitong demonyong naroroon. Hindi nga makapaniwala etong si Abraham sa klase ng lakas na tinataglay di umano ng mga demonyong naninirahan sa mas mataas na palapag ng tore. Kung hindi nga lamang daw dahil sa tulong nitong Tree of Life ay malamang na tuluyan ng nawasak ang kanilang kinaroroonan. Subalit higit nga sa lahat ay kanyang napuna etong si Tibon na patuloy na nagbebenta ng high quality heat resistance potion at iniisip na tila daw ba alam na nito ang posibilidad na mangyayari ang ganitong klaseng sitwasyon. Hanggang ang lahat nga ng mga individual na naroroon ay bigla na lamang napahinto sa pagkilos. Buwat ng kanilang mapuna, etong ating pangunahing tauhan kasama etong galit na si Chun Yusong na ayon pa nga sa iba ay para siyang isang namamagang katulong kung pagmamasdan sa kasalukuyan. Maging etong si Abraham nga ay hindi makapaniwala na magagawa pa nitong si Jinyuk na lumika ng kakatuwang eksena sa kabila ng isang delikadong sitwasyon. Napangiti nga siya at iniisip na sa kabila ng pagiging baliw nitong ating pangunahing tauhan ay nakatitiyak siyang kasama ito sa kanyang planong isasagawa. Muli nga na namang kinutya nitong si Jinyuk ang kanyang labis na nagtitimping stalker mula sa labis na kahihiyan. Ayon pa nga kay Chun Yusong na wala nga daw siyang oras makipaglukuhan at ilahad na lamang nito sa kanya ang iniisip niyang planong isagawa. Ayon nga sa binata na inaasahan na niyang magsasamon etong mga demonic humans ng ganitong nilalang sa kanilang palapag gamit ang holy relic. Subalit lubos niyang di inaasahan ang lalabas mula dito ay ang isang high floor demon na si Antrad. Hindi nga raw niya inaasahan na ang naturang asosasyon ay nagtataglay ng ganitong klase ng impormasyon na higit pa sa kanyang inaakala. Itinuro nga ni Jinyuk ang isang direksyon kay Chun Yusong at inilahad na ang portal na nasa likurang bahagi nitong demonyo ay ang nagsisilbing rapture patungo sa demon realm na siyang nagsusuporta dito ng walang hanggang mana. Kaya't hanggat nananatili nga daw itong bukas ay wala silang maski katiting na pag-asang manalo laban dito mga master. Kung hindi nga lamang daw dahil sa barrier nitong si Yggdrasil ay malamang nakasalukuyang tuluyan ng naging dagat ng apoy ang kanilang buong paligid. Ngunit aminado nga siya na hindi magagawang panatilihin nitong si Yggdrasil ang lakas ng kanyang barrier sa loob ng mahabang panahon. Kung mangyayari nga daw ito ay silang dalawa nitong kanyang dakilang stalker ang silang haharap laban dito kay Antrad. Hanggang sa tuluyang magawa nitong grupo na kanyang inatasan na wasakin ang nasabing rapture. Ang nasabing grupo nga ay walang iba kundi etong sina Alice at Andrea na makikita nating nakasakay dito kay Goguma. Agad nga ng mga ito ay naunawaan ang panganib sa kasalukuyang sitwasyon habang etong si Andrea ay nagdududa nga
kung magagawa nilang kagad mahanap ang lugar kung saan isinagawa ang ritual sa loob ng napakalaking palapag ng tore. Ngunit ayon naman kay Alice, ay ito nga daw ang pinakarason kung bakit sila dapat magtiwala sa klase ng talas ng pang-amoy mayroon etong si Goguma. Samantalang etong high-ranking demon na si Antrad ay nagsimula na ring tawagin ang kanyang mga subordinates na agaran ngang tumugon at mabilis na nagsipaglabasan mula sa ilalim ng lupa ang di mabilang na dami ng mga demonyo. Do'y maririnig nga natin ang malakas na pag-anunsyo nitong si Jinyuk para sa lahat na doon ay magsisimula na ang kanilang matatawag na Demon Raid. At ang pwersang makapagbibigay nga daw ng mas malaking kontribusyon ay ang siyang mas papaboran niya sa kanilang paggawa ng bidding para sa fortress. Alam nga daw niyang hindi gusto ng mga ito na masira ang nasabing tanggulan. Kung kaya't sa ngayon nga daw ay kanilang kinakailangang magtulungan muna para sa naturang adhikain. Ang kanyang naging pahayag ay hindi naman nagustuhan nitong si Nam Gongshan. Ngunit agaran namang nawikan nitong si Abraham na kinakailangan nilang protektahan ang fortress at dapat na higit nga raw ang kontribusyon na kanilang maibibigay kontra sa Murim. Dahil kung hindi, ay babawasan niya ang benepisyo ng mga sundalo na nasa kanilang hanay. Nabigla nga etong si Shan sa kanyang narinig, habang maging etong si Baek Sholin ay inatasan na rin ang puwersa ng Murim at ayaw magpadaig sa imperyo. Hindi talaga makapaniwala etong si Shan sa mga nangyayari. Nais nga niyang pahintuin ang lahat, buwat sa sila nga daw ay minamanipula lamang nitong ating pangunahing tauhan na ngayon nga rin ay natutuwa sa pagkilos nitong dalawang panig. At ang potion nga daw na ginagamit nitong magkabila ang puwersa sa ngayon ay likha niya mismo kasama etong si Yggdrasil ay nakakapagdulot upang mabahaginan siya ng EXP. Sa isang dako nga kung saan nagpapakawala ng apoy etong isa sa mga alagad ni Antrad ay bigla na lamang nakaisip ng ideya etong si Chun Yusong na ikinabiglang masilayan nitong binata at agad ngang binigyan ng fire resistance potion etong kanyang stalker habang pinili nga nitong harapang kumprontahin ang lahat ng mga nasabing demonyo na masisilayang sama-sama ngang naghanda at nagpakawala ng kanilang mga pag-atake. Hindi talaga makapaniwala etong si Jinyuk sa klase ng kaisipan nitong si Chun Yusong. Subalit mula nga sa nangangalit na apoy ay lumabas naman etong kanyang stalker at madaling naidispatcha ang mga ito habang makikita nating tuluyan na itong nawalan ng saplot. Ngunit magkaganoon man ay mapipinta naman ang kasiyahan nito sa kanyang pagmumuka buwat sa tuluyan ng naalis sa kanyang katawan ang nakahihiyang kasuotan mula sa ating pangunahing tauhan mga master. Agad nga niyang ginamit na ang kanyang orihinal na kasuotan at do'y naunawaan nitong si Jinyuk na ginawa niya ito para lamang tuluyang mawala sa kanyang katawan ang damit na regalo niya sa kanya. Naayon naman dito kay Chun Yusong na sapat na ang tagal ng kanyang pagsuot sa naturang outfit at eto nga raw ang kanyang damit na kasalukuyan ay dihamak na mas nagtataglay ng mas mataas na defense stat. Kasabay nga noon ay seryosong inilahad nitong ating pangunahing tauhan na mukhang malapit na nga raw ang oras kung saan ay silang dalawa na mismo ang kinakailangang kumumpronta sa high-ranking demon na si Antrad. Samantalang sa mismong pangunahing lungsod ng Murim ay patuloy ding nananalasa etong ice demon na si Magdra. Ang isa nga sa mga miyembro nito ay gumawa ng koneksyon dito kay Shan at ninais na bumalik ito sa kanilang lokasyon. Subalit ayon naman dito kay Shan ay hindi niya ito magagawa buwat ng kapwa nga rin daw kasalukuyang mayroong high-ranking demon sa kanyang kinaroroonan. At idagdag pa nga daw ang masasabi niyang mga demonyo na dapat niyang maidispatcha. Ipinakita din sa atin ang mga panahon nung tumatayo pa siyang guildmaster sa Beijing, kung saan ay pinapaalalahanan nga siya ng kanyang mga kasamahan na hanggat maaari ay iwasang masangkot dito sa manlalarong nagngangalang Kang Jinyuk. Hindi niya ito magawang paniwalaan, lalo na't nagmula nga lamang daw ito di umano sa isang napakaliit na bansa at buong pagmamayabang na mga hangal nga daw ang kanyang mga kasamahan sapagkat alam naman ng mga ito na siya ang individual na pinili ng Murim at tila ba mga takot na takot para harapin ang isang individual. Samantalang etong binata naman ay kasalukuyan ngang ginamit na ang Eye of Gluttony at muli niyang inalam ang kondisyon upang magawang makopya ang isa sa mga skill nito na kung saan ay inilahad ngang kinakailangan daw muna niyang makaligtas mula sa isang direktang ataking pakakawalan nitong demonyong si Antrad. Problemado nga siya sapagkat maski katiting na buhok nga raw ay tiyak na walang matitira kung kasalukuyan niya itong isasagawa. Kung kaya't kinakailangan muna niyang matagumpay na maisara ang portal na nagsusupply ng kanyang kapangyarihan. Subalit hindi na nga kinaya pa nitong si Yggdrasil na pigilan etong paglabas ng high-ranking demon na si Antrad at kasabay na tumilapon na lamang papalayo.
Ngunit magkaganoon man ay pinasalamatan pa rin siya nitong si Jinyuk buhat sa kagitingan nitong ipinamalas. Malakas nga niyang ipinag-utos sa lahat na dapat na nga raw umalis ang mga ito sa naturang lugar at silang dalawa na lamang ni Chun Yusong ang bahalang magsagawa ng pagdidispatcha sa nasabing halimaw. Ginamit nga ng ating pangunahing tauhan ang kanyang ice magic at lumikha ng mga kadena at pabigat sa leeg nitong si Antrad. Kasabay nga nito ay ang pag-atake din ng kanyang stalker gamit ang sword chasing sword at sunod-sunod na nagsagawa ng pag-atake laban sa high-ranking demon. Ngunit pinagtawanan lamang silang dalawa nitong si Antrad at nagbanta na kaniya nga daw silang tutustahin ng kanyang kapangyarihan at gumanti din ng kanyang pag-atake mga master. Agarang na alarma etong si Chun Yusong sapagkat wala na siyang anumang sapat na oras upang makatakas sa atake nitong demonyo. Ngunit mabuti na nga lamang at tinulungan siya nitong si Baeksa at nailigtas gamit ang kakaiba niyang espada sa tamang oras. Nakilala nga din siya kaagad nitong stalker ni Jinyuk, habang ayon naman kay Baeksa na sila nga daw ang Shadow Squad at pansamantalang sinusunod etong ating pangunahing tauhan bilang kanilang bossing. Doy naalala nga din niya etong paalala sa kanya ni Jinyuk na kanila nga daw dapat tulungan ang mga individual na kinakailangang mailigtas, maging sila man ay nasa panig ng murim o imperyo. At kasalukuyan nga ay tila ba nakakadama ng kakaiba sa pagkilos na kanyang isinasagawa. Ang atake ngang pinakawalan nitong si Antrad na naiwasan ni Chun Yusong ay kasalukuyan naman tinatahak ang mismong World 3 na talagang ikinabahala ni Yggdrasil sapagkat naroroon di umano ang kanyang mga anak. Kung kaya't doon ay nagsimula na rin kumilos etong binata at gamit ang skill na Grave of Swords ay kaniyang direktang sinalubong ang nasabing pag-atake. Aminado nga etong si Jinyuk na hindi pa sapat ang kanyang lakas para tanggapin ng harapan at mag-isa ang ganitong lakas ng pag-atake mayroon ang nasabing demonyo. Kung kaya tinawag niya ang isa sa kanyang 5 espiritu na si Salamander at ginamit din ang skill na Fire Punch. At silang dalawa ay matagumpay na napigilan ang atake nitong si Antrad na bagyang nagpakalma sa kabadong si Yggdrasil. Sa kanyang nagawa ay inilahad ng system na matagumpay niyang nakopya ang skill nitong si Antrad at pinaplano ngang eto munang kanyang stalker ang humarap laban sa nasabing demonyo hanggang sa makarecover siya ng manang nawala sa kanyang katawan. Ngunit sa mga sandaling iyon ay nakadama siya ng nag-uumapaw na pagkahayok sa dugo na nagmumula pala kay Nang Gomshan na agad siyang bumulakas na inatake. Naprotektahan naman niya ang kanyang sarili gamit ang Shield of Perseus habang patuloy siyang sunod-sunod na hinaharas ng matatalim nitong pag-atake. Gulat na gulat nga etong si Baekhyolin sa aksyong isinasagawa nitong si Shan. Ngunit ayon naman dito ay pinaglalaroan lamang di umano sila nitong nasabing manlalaro at ito ang kanilang pinaka-naaakmang panahon upang patahimikin siya ng tuluyan habang nanghihina pa mula sa mga pag-atakeng isinagawa nitong demonyong si Antrad. Ayon pa nga kay Shan na mula pa sa Elben Forest at sa outbreak sa Beijing, palagi nga daw nagagawa nitong binata na piliin ang mga pinaka-pumapabor na sitwasyon para sa kanya. Kabilang na dito etong pag-raid ng Giant's Fortress. Nakakaisip nga raw etong si Jinyuk ng mga kakaibang kaparaanan upang manipulahin ang sitwasyong higit na papanig sa kanya ang tagumpay. Kaniya nga raw na pagtanto na ang demonyong kinakailangan niyang mapaslang sa ngayon ay eto di umanong individual na nasa kanyang harapan. Subalit bago pa man tuluyan niyang maisagawa ang kanyang pinaplano, ay bigla na nga lamang siyang tumanggap ng pag-atake mula sa kanyang tagiliran. At ito pala ay mula kay Wuliang, na literal na di natutuwa sa ikinikilos nitong si Shan. Ayon naman dito ay mukha nga raw maging etong miyembro ng demonic cult ay na-brainwash na rin itong binata. Binigyang diin nga niya na kinakailangan niyang paslangin na sa ngayon etong si Jinyuk sapagkat malamang ay siya din mismo ang rason kung bakit naroroon etong isang high-ranking demon. Dagdag pa nga ni Shan na nakatitiyak nga daw siyang nagdududa rin etong si Wuliang sa klase ng pagkatao at kaisipan mayroon etong lalaking nasa kanyang likuran at pinoprotektahan. Kaya't pag-isipan nga daw niya ito ng mabuti. Doy naalala naman itong si Wuliang ang panahon nung kanyang natanong etong si Jinyuk kung papaano nito nagagawang malaman ang napakaraming bagay hinggil sa tore, magmula sa mga kakaibang kaparaanan at maging sa mga magaganap sa hinaharap. Napaisip naman etong ating pangunahing tauhan sa naging katanungan ng kanyang subordinate. Ngunit ayon naman sa kanya ay hindi pa niya magagawang ilahad ang lahat para dito sa kanya. Subalit huwag nga daw siyang mag-alala sapagkat kapag dumating na ang tamang oras ay kaniya ding itong ilalahad para dito kay Wuliang. Napangiti naman etong nasabing individual at malakas na isinaad na siya nga raw ang nagsisilbing espada nitong si Jinyuk
At ang isang matatag na espada ay kailanman hindi pinagdududahan etong kanyang pinagsisilbihang master.